narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala at kung ano ako'y Sa pagpapatuloy ng ating video ay kakatapos nga lamang ng ginanap na groundbreaking ceremony sa bahay nila Ate Viancy. Pagkatapos noon ay pinaalam ni Kalingap Edu si Ate Viancy sa isang drive para naman sila ay makapag-date at makapagsolo dahil medyo magulungan noong groundbreaking ceremony kaya hindi na sila nakapag-usap. Noong mga time na yon ay kanilang monthsary din naman kaya sabi ni Kalingap Edu na medyo maaga-aga pa naman baka kung pwede ay mag-date muna sila para makasama nila ang isa't isa ngayon na special day pala para sa kanilang dalawa. Ito ay ang kanilang monthsary. Pagkatapos naman nilang huminto sa isang lugar ay nag-usap na sila tungkol sa kanilang mga regalo sa isa't isa. Sige. Habi. Paano po? Habi, pwedeng pakuha ng ano. Pakuha po ng regalo. Please. Sige, okay. Sige na, wifey. Para. Ito ba yan? Ano ba to? Mga Manila paper? Open niyo na po. Open ko, isa-isahin ko ah. Uy, kulay pink na Manila paper. Ayan po. Alam, mga ngalad. Tao. Ikaw ba may gawa nito? Ano to? Ay, grabe. Sabi ni Ate Viancy na baka kung pwede ay ipaabot ang mga gift niya kanina na inabot niya bago ang groundbreaking ceremony kay Kalingap Edu. Si Kalingap Edu naman ay talaga namang napaka mapagbiro at gustong gusto talagang inaasar si Ate Viancy. Kaya naman sabi niya ay hindi niya daw aabotin ng regalo unless magmamakaawa si Ate Viancy at magsasabi ng mga please na word at magiging mas malambing sa kanya. Kaya naman napilitan si Ate Viancy na magsabi ng habi sa kanya at please sa kanyang pakiusap na baka pwede ay kunin ang mga regalo na iaabot niya para naman ito ay kanilang ma-unbox at makapag-usap dahil ito ay isang special day para sa kanilang dalawa. At nagulat si Kalingap Edu kung gaano ka-sweet pala ang isang Viancy. Binilan mo ako ng brief. Hindi po Sweet yan. mo naman. Sweet mo naman. Brief talagang binigay mo sa akin. Hindi po yan. Ha? Tatatlo na lang brief ko eh. Salamat ha. Naalala mo talaga ako. Galing sa Palawan siguro, narinig mo yun. Siguro nakita mo sa Palawan, no? Yung brief ko, medyo alanganin na. Hindi po. Alam pa, bihira. Ikaw ah. Ano to? Car air freshener? Ah, dito to, sa kotse. Thank you ah. Pati kotse ko yung nalalaw. Sorry. Ano po? Bakit? Kaya kong ibigay. Ano ba? Okay lang yun, oh. Itong mga binigay mo sa akin. Nagbiro pa nga si Kalingap Edu sa mga regalo ni Ate Viancy, ngunit alam naman natin na ito ay talagang kanyang na-appreciate dahil si Ate Viancy yung tipo ng babae na hindi mapag-show ng kanyang feelings sa mga lalaki, kaya naman nagulat din talaga ang buong Kalingap team at si Kalingap Edu noong may gift pala para sa kanya si Ate Viancy. At hindi lang isa o dalawa, kundi napakaraming gift at may mga kasama pang mga lobo. Kaya naman solve na solve talaga noong araw na yon si Kalingap Edu dahil ang kanyang babaeng minamahal ay nagpapakita na sa kanya ng mga sweet gestures at parang may progress na ang kanyang pagsusuyo sa dalaga. At sana nga ay ito ay magtuloy-tuloy na.
Sweet mo naman. Sweet talaga. Ano to? Ay, grabe. May salamin pang kasama. Try niyo po. Ang ganda na pa. Hindi ako mahilig magsalamin pero yan. Gusto ko to. Dahil bigay mo, susutin ko to. Pag nag-i-scout ako. Opo. Yan, thank you Grabe, hindi ko na-expect na ganito Ang dami Kala ko isa lang. May nakalagay pa din, may sound. Ano yun, yung mga taste, smell. Ito, earphone? Siya nga, earphone, no? Bakit may mga nakasulat na may body. Ay, di, touch. Tapos may nakalagay smell. Tapos may nakalagay sight. Ngayon lang talaga natin matutunghayan kung gaano pala talaga ka-sweet ang isang fiancé. Nagulat ang lahat dahil napaka-thoughtful pala ni fiancé sa mga taong mahalaga para sa kanya. Sabi niya na ngayon lang naman daw siya mag-gift dahil palagi na lang kasi si Kalingap Edu ang nag-e-effort para sa kanilang dalawa at time naman ngayon para ibalik niya ang mga pamabuting ginagawa sa kanya ni Kalingap Edu. Napaka-thoughtful ng kanyang mga gift dahil kahit maliliit na bagay lamang ito ay talaga namang pinag-isipan at talagang galing ito sa kanyang puso. Kaya naman kinikilig si Kalingap Edu at masayang masaya na nag-unbox ng kanyang mga gift. Taste. Ano yun? Anong meaning nun? Gusto ko po sana pahulaan sa inyo. Kaso, kinukuha po kanina lang po. Ay! Nako. May pahula pala yun Sorry, na-late Sorry, naunahan na kita. Sige na po. Pwede nyo na lang. Meron ka palang mga question and answer Nanayat. May Q&A ka pa pala. Tanungin mo lang ako mamaya. Kahit ano. Basta nyo na lang po. Taste. Tanungin mo kaya ako kung mahal kita para malaban mo. Buksan nyo na lang po yan. Ano to? Ang gibat nito Taste. Ang gibat. Parang bareta to. Ay, pagkain. Chocolate. Dairy cream. Mukhang ikaw may gusto. Ang mga gift nga ni fiancé na napili ay hindi basta-bastang gift lang dahil ito ay may concept na sinusunod dahil gusto niya sana na pahulaan kay Kalingap Edu kung ano ang kanyang mga gift kaya nilagyan niya ito ng 5 senses, ang sight, touch, smell, taste, at hear. Kaya naman tuwang-tuwa si Kalingap Edu sa mga regalong ito ngunit sayang daw dahil hindi na niya ito nahulaan dahil may question and answer portion pa daw siya na hindi niya daw pala alam at binuksan niya daw agad. Ngunit wala naman iyong problema kay Ate Fiancé at okay lang naman daw yon dahil ibibigay niya pa rin naman daw ang gift. Alam mo talaga ang gusto ko Chocolate, alam mo Baka gusto mo to. Grabe. Grabe yun Sweet naman ang wife ko. Masip po kayo. Dami mong bigay sa binigay yung birthday mo. Nahiya ako, dami mong binigay sa akin. Ako yung bulaklak lang. Paano ba ako makakabawi sa'yo? Marami na ako pinitulong sa akin. Huwag yung intindihin mo yun. Gusto ko yung ngayon. Gusto ko mapasaya ka ngayon. Masaya naman po ako. Masaya ka na kasama mo ako. Grabe at hindi talaga natin inaasahan na ganito pala magmahal si fiancé sa mga taong alam niya na mahal din siya at gusto niyang ipakita na mahal niya din ng mga ito. Ibang-iba talaga siya magmahal kumpara sa dati na hindi pa natin talaga siya masyadong kilala.
grabe pala siya magpakita ng kanyang concern sa isang tao. Ang kanyang mga gift ay nakabase sa gusto ng kanyang minamahal at mga favorites nila. Kaya naman sobrang pinag-isipan nito at kahit hindi ito ganoon kalaking bagay ay sobrang laking bagay na ito para kay Kalingap Edu dahil nagkakaroon na ng progress ang kanilang relationship. Ngayon'y apta Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! ngayon'y abot